Umuwi ako kagabi from the hospital dahil si Papa Dudes ay na-admit na ER siya kagabi sa hospital. Katulad ng dati, nagkaroon ng mga infection sa kanyang... Hawayok mo sa kayong lahat. Sana'y nandiyan kayong lahat sa mabuting kalagayan. My friends and friendship, kung ako naman dito ay ito, dinadala pa rin ang problema pag nagkakasakit si Papa. Kaya okay lang. Welcome back to my channel, my friend and friendship. It's morning. 6 o'clock pa din dito na si Cash. Hinatid ng mami at my work. Umuwi ako kagabi from the hospital dahil si Papa Dudes ay na-admit na ER siya kagabi sa hospital. Nakauwi na ako kagabi is like 12 o'clock. Mayroon siyang, yun katulad ng dati, nagkaroon ng mga infection sa kanyang stomach, kasi ganoon talaga my friends and friendship ang dialysis person. Hindi lahat ng mga tubig sa kanyang katawan ay di-drain during the dialysis, kaya kagabi kaagad itinurokan siya ng antibiotic. Good morning my friends and friendship, hawayok mo sa kayong lahat. Sana'y nandiyan kayong lahat sa mabuting kalagayan at always I said that ingat-ingat lang parati at huwag niyong pabayaan ang iyong mga sarili. My friends and friendship, kung ako naman dito ay ito, dinadala pa rin ang problema pag nagkakasakit si Papa. Kaya okay lang. So, kailangan tuloy-tuloy pa rin ang buhay. So, walang ipapakitang problema. We're all okay. Kaya as Papa Dod is in the hospital, doon lang muna siya. Hindi ako nagpupunta doon. At ito nagbibisit ako kay Cash. Dahil okay naman siya doon. So the show must go on kay Mama Ella. Hindi pwedeng tulog-tulog. In fact, my friends and friendship, inaantok na talaga ako. Dahil anong oras na ako kagabi umuwi? At 12, tapos kumain pa ako. Dahil nag-start kami ng punta ng hospital is 8 o'clock. Kasi ilang araw na siya, my friend and friendship, ilang araw na kasi siya, my friends and friendship, na yung parang binabalisaw-saw, nahihirapan magtae. Tatae siya ng, pero sabi niya parang mayroong, kaya lang yun pala, ay mayroon siyang infection. Mabuti at nadala siya sa hospital. Mayroon siyang infection sa urine, yata. Mayroong urine bacteria. Kaya, yun ang pinastay na lang siya ng doktor. Yung suspected na parang UTI. Kaya marami pang i-examine sa kanya mamaya. Kaya nandoon na siya sa hospital. Mas mabuti sa hospital, dinala mo siya sa ER kaysa i-appointment mo siya sa kanyang sariling doktor. Ang tagal-tagal pa, i-refer pa sa mga pagtitest ng mga ihi, mga kung ano-ano pa. Kaya mas mabuting dalhin mo kaagad sa ER. Doon na lahat. Bago ilabas nila ng hospital, ay tapos na, okay na lahat. Yun bang na-check na ang urine, katulad kagabi, kinuha na kaagad ng dugo, lahat-lahat. Kaya ayun nalaman, kaya right away, ilagyan kaagad siya ng antibiotic through the IV. Kaya nung umuwi na ako dahil naantok na talaga ako at malayo. Doon siya sa Vallejo. At dito pa ako bumabalik sa Bay Point. Sinundo ako naman kagabi ng aking son-in-law, si TJ, na asawa ni Judelia. Dinala ko dito, inuwi sa Bay. Shout out TJ, thank you so much sa paghatid mo sa akin. Thank you. At saka kay Judelia. At sabi ko, okay lang siya doon. Nandun naman ang doctor at nurse, tatawag lang sa akin kung ano. Pero mamaya pipick up naman dito si Cash. Nagtrabaho lang ang mami. Say hi. Hi. Ay, ito maaga pa siya. Inaantok siguro to. Naghanap siya ng tao dito sa bahay. Ang tahimik, maagang-maaga. Dihatid ng nanay. At papasok ang ina mamaya pa uwi ng 3 o'clock. Dadaanan din yun dito. Okay, magkakape muna ako, my friends and friendship. Habang nanonood ng TV itong apo, ay parang may tupak dahil sa maaga pang nagising. Magliligpit muna ako. Ito kagabi yung makina kasi hindi ko pa na-load ang aking mga... Ito, liligpit ko muna to, my friends and friendship, para magkakape ako after. Daming ginagawa.
Magkakape muna ako, my friends and friendship. May kaunti pang sabaw. Ito, yung kanin nila kahapon na inuwi galing sa camping. Isasangag ko na lang to mamaya. Nandito na sila, Zoe. Sabi ko, gusto niya ang bread, oo daw. Yun ang kinakain niya sa umaga, ang bread. At ang palaman is peanut butter. Ayan. Inaalisan ko parati ng ganito. Kasi hindi ayaw naman nilang kainin ang ito eh. Tigas. At talagyan ko lang ito ng peanut butter, my friends and friendship. Dahil yun ang gusto na favorite niya ito, yung bread may peanut butter. Yan ito lang ang gusto niya, my friends and friendship. Yung kakain lang siya ng bread with peanut butter. Tapos, mamaya yan, kakain na ng rice yan. 7:20 ng umaga. Maganda naman ang panahon pero mainit, maaraw. Tinitingnan ko yung mga tanim ko sa labas. Happy na ako doon sa mga tanim ko. Pag titingnan yung kamatis ko, hindi masyadong marami ang bunga, marami ang dahon. Pinutulan ko na nga yan, my friends and friendship. Sana may mga bulaklak, sana lahat muo. Yung kangkong ko naman doon ay ayun, dumadami na ang dahon. At saka yung cucumber ko, maakyat na doon sa pinapagapangan ko. Doon naman yung mga kamote ko. Hopefully na lahat ay maging mamunga ng marami. Kasi gustong gusto ko talaga, my friends and friendship, ang cucumber. Kaya nagtanim ako dahil mahal. Wait, let's come here. What's TV? Sinuklay ko yung buhok. Mahaba na kasi ang buhok. At tinali. Ay, naku, sabi ko, inom ako ng kape pero nakalimutan ko. Teka. Dahan-dahan lang ako, my friends and friendship, sa coffee. Dahil umatakin parati ang aking sikmura. Kaya konti lang dati. Ang dami kong maglagay ng coffee. Dahil masarap kasi, my friends and friendship, pag maraming coffee. Iniinom mo. Iniinom lang ako dahil sabi malamig, sinisikmura ka rin. Yung pagka nitong umaga, ngayon ako naging busy dahil nandito si Cass, sinatid ang nanay ng maagang-maaga pa. At inaantok pa nga ako. Di bali, babawi na lang ako sa pagtulog mamaya. Wala naman akong pasyente dito. Okay, tara, inom tayo ng kape, my friends and friends. Kain din ako ng bagel. Mag-iinat ako ng bagel. Parang ayaw ko ng bagel. Ito na lang yung katulad kay Cass. Kahapon, bagel din ako. Kagabi pagdating ko, kumain ako din ng 2 pirasong tinapay. What's that? Ha? Dirty? Give me. Did you make a mess? Did you make a mess? Okay, come. Watch TV. And wait, ate. Okay, watch TV and wait, ate. Naghahanap yan kay Zoe. Itulog pa si Zoe. Kahapon ay nung Sabado pa pala nagsimula, papunta-punta kami kala Judella at sa camping sila kasama ni Chanel. Kaya dumating na sila kahapon. Namitas ako pala kahapon, my friends and friendship. Bila ko nakadala ng aking GoPro ng kanilang apricot. O, lumiit na nga ang apricot nila, o. Daming bunga, matamis pa naman. Kaya pag medyo hilaw-hilaw ito, my friends and friendship, yung apricot ay masim-asim kaya sinasawsaw ko sa suka, sa asin. Yan o, ang sarap patamis. Ang daming bunga, nagkakalaglag. At sayang doon sa baba nalalaglag, hindi ko naman pinulot. Nilagyan ko lang ng ladder at kumuha. At pinanguha ko ito dahil ayaw ko nagpupulot ng mga laglag. Dahil ang mga aso kasi kinakain din nila. Ayun, kaya ayan siya. My friends and friendship. Tingnan mo siya. Are you eating? Where's your bread? Finish your bread. Okay, ayan, kaunti. Kaya kaunti na lang ang natira, kinakain niya. Pas na. Wala na. Pagyan ko lang siya. Ito ang akin nilalagay din na palaman yung katulad kay Cass. Okay, wait there. Yeah. Nagtataka siguro si Cass.
Sabi niya, ba't ang tahimik-tahimik ng bahay? Titingin niya si Papa, hinahanap niya si Papa doon sa higaan. Sabi ko, Papa is in the hospital. Hindi siya naniniwala, binuksan niya yung banyo. Tapos nakita niya yung hinubad na damit ni Papa, tinuro niya. Sa atin pa, ito yung damit ni Papa. Tahimik lang, dalawa lang kasi kami dito ngayon sa kusina. Ito, nagtataka siguro siya. Kain na tayo, my friends, and friends, breakfast. Hanggang mamaya na ito. Nakalulutuin mo ngayong araw. To my friends and friendship. Good morning. And your food, you need to eat your food. Ayan na yung food ni Zoe so that you can take your vitamins. At si Cass, my friends and friendship, ay nakakain na. Ito nag-fried rice ako. Nilagyan ko lang ng egg at saka spam at saka star margarine. Ho, okay. Masarap na siya, my friends and friendship. Okay na to. Pwede na. Ganito ako, my friends and friendship, tuwing umaga pag nandito. Magsabay-sabay ang mga apo. Sobra busy. Preparing breakfast for them. Buti wala dito sa Papa Jones, wala akong dialysis na inaalit. Kung dito pa yun, isa pa sa mga work ko yan sa umaga routine. Bukod sa pagluluto ng breakfast at saka lunch, ay naglilinis ng bahay at nag-dishwash. Kanya-kanya naman kaming laundry dito sa bahay. Ang nilalaundry ko lang, my friends and friendship, ay yung kay Papa Dudes at saka sa akin. Yun lang, pag naglilinis, buong bahay nililinis ko dahil kami lang naman ang parating tao dito sa bahay. Wala ka namang asamay maglinis at busy sila na nagtatrabaho. Ganon dito ang buhay sa Amerika ng mga mama, nanay, tatay, daddy, mommy. Kung retired ka na. Who's tatay? Hindi mo pwedeng mapapabayaan ang mga anak mo na yun lang, kahit yun lang ang itutulong mo sa kanila, ang paglilinis at pag-babysit ng anak nila kung may mga anak. At syempre nagsishare din kami dito sa mga bills na babayaran. Dahil kawawa naman ang titirahan mong mga anak kung sila lang lahat. Oo, mga nurse sila, pero may mga pangangailangan din yan ang mga yan, my friends and friendship. At mayroon naman kaming income kahit papaano, si JR ako at saka si Papa. Ay, of course, nagsishare talaga. Hindi pwedeng hindi. Hindi naman sila humihingi, pero kusa kaming nagsishare talaga para sa ang bayad sa bills, pangdagdag sa mortgage. So diba, malaking tulong na yun sa isang anak ng magulang na nakatira sa kanila at may income naman, ay may tutulong. Anong gagawin mo naman ng income mo? Kung hindi ka tutulong, eh hindi ka naman nakakawa. Katulad ko, minsan lang nagbabakasyon, pero kahit papaano, nakakatulong kami. Hindi kami nagpapabaya sa mga anak. Alam namin, naintindihan namin sa nakikita namin sa araw-araw na overtime may pangbayad lang ng mortgage. Kaya dito kay Chanel, tinutulungan din namin na magbayad ng mortgage. Nagbibigay kami. Katulad din, pag nag-apartment ka, nagbabayad ka rin. Mas mahal nga sa apartment. Kaya dito, kay share, at hindi naman sila humingi yan, nagbibigay talaga ako. Naintindihan ko ang sitwasyon ng bawat isa sa mga anak. O, diba? Ayan na, my friends and friendship, ang aking fried rice. Malasa na to. Sarap ito. Ano kaya ang kulang? Magluluto ako nga pala ng gulay. Kashi, come here. Come over here. Kashi, what does the dog say? What does the cat say? What does the cow say? What does the dinosaur say? What does the duck say? What the cat says? What does the cat say? Hi, bye. Ayaw na niya. Ayan o. Aga pa o. Mahulog ka dyan. Sit down. Naglalaro sila ni ate na. Paro talaga oh. Oh, be careful. Be careful. Oh. No, don't do that. Don't do that. Sinusundan ko kaagad ng hugas ang mga niluluto. Ang nilulutuan kong mga frying pan para hindi matambakan ako. Kaya nagluluto pa ng tosino at
baon nila sa work ng daddy ni Zoe. Ano ko muna. Lalagyan ng tubig para maluto. My friends and friendship, ito na yung tocino. Naluto ko na. Magbabaon daw itong foreigner kong son-in-law. Nagustuhan niya yung tocino dito sa yung Pilipino. Yung Pilipino tocino yung nagustuhan niya. Sabi niya magbabaon na lang daw siya at magpapaluto siya ng egg. Yes, what? Get out there, I'm cooking. Nagpapabuhat na. Go, go. Go there. Go. Come here, go ate. Ate, can you play? Pakainin mo siya. Okay, para hindi siya lumapit sa akin at nagluluto pa ako ng food ni daddy mo. Okay, take care, Skash. Nagluluto ako ng gulay. What time now? It's almost 11. Kaya babalatan ko na itong sayote. Gagawin kong gulay. Tumahimik ang mundo ko. Walang ingay. Paano dinala ni JR si Cass at saka si Zoe doon sa backyard. Naghihiwa ako ng sayote. Gagawing gulay. Haluan ko ng chicken na ground para may ulam na, may gulay pa. Katatawag ko lang kay Papa Dudes. Baka bukas pa siya makalabas, my friends and friendship. Hindi pa siya pwedeng papalabas hanggat hindi naging okay. Hindi pa siya makapoops. Kaya bago yun i-release ng hospital, okay lahat. Sa ngayon, hindi pa siya pinapalabas. Pero sabi ko, tinanong ko, kung nagpupoops ka na kako, sabi niya hindi upuan ng upo daw siya doon sa kumod. Kaya sabi niya, sabihin mo kako ang doktor mo nga not working, yun nga daw sinabi daw niya. Para i-dima na siya. Si Papa Dudes kasi my friends and friendship, hindi masyadong nagagalaw dahil sa mga sakit ng mga paa. Pero kung para sa akin, kahit masakit ang paa ko, total may walker naman, pwede naman niyang maglakad-lakad lang kahit papaano kung tinutulungan mo ang sarili kung gusto niya. Eh, ang problema, pag may pain siya, ayaw talaga niya. Pain na sa gout, pero may gamot naman siya. Siya lang ang ayaw niya talagang maglakad kahit kaya nang maglakad. Sabi ko, yung bang may katamaran din. Kaya sabi ko, magsasacrifice ka niyan. Kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, ano ako? Anong gagawin ko? Dalhin talaga kita sa ospital. Wala naman ako magagawa. O diba? Basta sa iyo yan, kako. Kaya, gagawin ko lang, kako, kung ano lang ang maabot ng aking makakaya. Pero sabihin na ako ang magpapagaling, hindi, nasa sa iyo, kako yan. O di pa may friends and friendship. Tulungan mo sarili mo. Ito ang life ni Mama Ella. Mama Ella cooking breakfast, plans for everybody. The apo, especially. And this is life ng isang grandma na retired dito sa Amerika. O, di ba, round ko ang trabaho ko. Mula umaga nagluto ng breakfast. Tapos, ngayon, lunch naman. Breakfast and lunch. Cooking Mama Ella, breakfast and lunch. Lahat pinapapilan mo. Basta makakain lang ang pamilya. Ito lang, my friends and friendship, ang gulay ko, ang sayote. At itong carrots at itong potato. Ihalo ko lang dito sa chicken. Lutuin, kakainin para mabuhay ng maayos. Healthy. Gigisa ko siya. Ginisa ko siya sa nilutuan ng tocino, my friends and friendship, para malasa. Tapos nilagyan ko ng butter. Counting butter lang yung tira din kanina sa paggawa ko ng fried rice. Para medyo malasa-lasa. Pababanguhin ko muna itong bawang. Yung sa madalian lang, nalulutuin ko yung mga trabaho. Ito easy to cook lang, kahit anong gulay. Pwedeng maluluto. At hanggat sa nakakain lang. Ayan.
Ang bango ng ginisa ko, my friends and friendship. May butter. Ayan din kay Big Boy. Chicken din ang sa kanya. Ayaw yung kumain masyado ng mga pork. Chicken lang. Kaya ito, ihalo ko na to. Chicken din to, ground chicken. Okay, Tito. Tito Gigi. Cause we're here. Dali lang, Tito Gigi, ako makaluto. Wait lang, itaw. Wait lang, Tito Gigi. Lagyan ng soy sauce, kaunti lang. At Nakakamiss yung mga dating samahan, kasama mga solid na tropa na walang iwanan. Mapaumaga at gabi, puro laro inintindi. Sumpakan sa umaga, patintero sa gabi. ako ay maglalagay ng chicken nok. Ating balikan mga nagdaang di makalimutan na Or hindi ako naglalagay ng marami ng chicken nor. Yung baka malat kasi ito. Ano na hanggang sa dali lang naman maluto ang chicken, my friends and friendship. Dito JR ang babysitter habang nagluluto si mama. Nagluluto, my friends and friendship, hindi ko talaga winawala ang suka. Ang suka kasi nakakatulong para ma-preserve ang pagkain na hindi nasisira agad-agad. Kaya hindi maaring wala talaga akong suka at sugar. Hinalo masarap kaya, my friends and friendship, pag may sugar. At lagyan mo ng kaunti lang na suka, wag yung madami namang aasim. Hindi naman bagay sa mga niluluto na ganito pag maasim na. Yung para appetizer, pang lasa lang. Ayan. Masarap-sarap na. Tapos, para mag-balance, dagdagan lang ng kaunting sugar. Ayan. Biniwisik-wisik lang. My friends and friendship, ang mix na food. Sayote, carrots, at tsaka potato. Wala kasing repolyo eh. Masarap pang nagda-diet ka, ito ang lulutuin at puro ganyan lang kahit walang kanin. So, habang nag-aantay ng magpapalambot ng aking niluluto, ay ligpit-ligpit muna tayo para hindi tayo matambakan ng gasan. Humingi na siya ng gatas. Naantok na siguro, my friends and friendship. Ito. Timplahan ko muna. Ito. Pinakulo na to. At pinalamig ko. Ayun. Come on! Itupi mo yung ano ni Zoe, yung nilalaro. Pati yung mga toy. Okay, my friends and friendship. Tapos na ako, nakaluto na ako. Ayan na siya, oh. Kaya may ulam, may gulay. Ayan ang fried rice ko. So, papatulugin ko muna ito. Say bye-bye to my friends and friendship. Bye! Bye! We're gonna sleep now. Say bye-bye. Kanina. Ayan. Magliligpit muna ako sa kalat nilang dalawa ni Zoe at saka ni Cash. At maglulundry ako ng bedding ni Papa habang wala si Papa sa hospital. Ilulundry ko para pagbalik niya malinis ang kanyang higaan. At pagkatapos nila maglo-laundry ako, iligpit muna ako ng lahat para masaya. Pupunta ako mamaya sa hospital, my friends and friendship. So, hanggang sa muli. And thank you for watching. And don't forget to subscribe Mama Ella channel. At shout out sa inyong lahat. Sa mga masugid ko mga
subscribers. Shout out sa inyo. At shout out din sa kapatid ko dyan, si Nonoy Juanito at si Nilo. Shout out sa inyo at si Nonoy Rodi, Nini Romana, at si Ellie Guto sa Maynila na nagpapakasyon ngayon. Bye-bye my friends and friendship at papunta pa ako sa ospital. Thank you for watching. Bye!